Sa previous episode, ang bida nating si Noor ay isang masigasig at masipag na tao na kung saan pangarap niya na maging isang adventurer. Simula nung namatay ang kanyang ina ay lakas loob na nagdesisyon si Noor na pumunta sa lungsod upang mag-apply bilang adventurer. Nag-apply siya dito kaso sinabi ng lalaking receptionist na bago maging isang adventurer ay kailangan muna niyang mag-aral ng basic combat. Nag-aral si Noor para sa basic combat kaso lahat ng sinasalihan niya ay itinaboy lamang siya dahil sa kakulangan niya ng kakayahan para sa basic combat na ito. At sa pagpapatuloy, pagkalipas ng ilang sandali isang grupo ng tagalinis ang tinawag para ilipat ang Minotaur kasama ang lahat ng mga taong namatay sa pakikipaglaban dito. Si Prinsesa Lindbergh ay nararamdaman na siya ang personal na responsable para sa kanilang pagkamatay. Bigla na lang lumapit sa kanya ang kanyang kabalyero at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nasamahan sa pagpunta sa piitan. Sinabi niya na trabaho niya ang protektahan si Lin pero sinabi ni Lin na hindi ito kasalanan ng kabalyero. Ito ay dapat lang na isang simpleng pagsubok para sa karapatan na magmana ng trono, kaya hindi tama na pilitin siyang sasamahan ng kabalyero at bigla na lang may isa pang kabalyero na nagsabi kay Lin na kailangan na nilang bumalik sa kastilyo. Dahil gusto siyang makausap ni Lord Rain at alam na ni Lin kung ano ang tungkol dito. Pagbalik sa kastilyo, katatapos lang makipag-usap ni Lord Rain kay Lin para maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya pero wala itong naiintindihan, ang tanging paraan para lumitaw ang Minotaur sa lugar na iyon ng piitan ay kung may gumamit nito gamit ang mahika. Sumang-ayon ang kabalyero sa palagay na iyon at naniniwala siya na ang sanhi ng insidente ay may kinalaman sa isang mangangalakal na natagpuang patay sa lugar na may suot na singsing. Sa pagsusuri ay natuklasan na ang batong mahiwaga ng singsing ay may hindi pangkaraniwang taas na antas ng purification at hindi ito basta-basta mabibili sa merkado. Karaniwang ang Minotaur ay isang demonyong may rank A na banta, kaya walang karaniwang mayamang tao ang makakabili ng bagay na makontrol ito at ang tanda sa singsing ay nagpapakita na ito ay nagmula sa mahiwagang imperyo ng Doritos, kaya naniniwala si Rain na sila ang nasa likod nito dahil lagi silang may alitan. Pero kahit ganoon, ang katotohanang hayagan nilang tinangkang patayin si Lin at hindi man lang nila itinago ang ebidensya, ibig sabihin ay nais nilang mapagalit si Rain para magsimula ng digmaan upang makuha ang kontrol sa piitan. Bukod dito ay kailangan ding isipin ni Rain ang gabay na nagligtas kay Lin ayon sa mga ulat, nagawa niyang talunin ang Minotaur sa loob ng ilang segundo gamit lang ang sirang espada at bukod pa rito, sinubukan siyang sundan ng mga spy ng kastilyo habang paalis na siya kaso bigla na lang siyang naglaho sa harap ng kanilang mga mata. Hindi makapaniwala si Rain sa narinig niya kaya talagang interesado siyang malaman kung sino ang misteryosong mandirigmang ito. Samantala ay karating lang ni Noor sa guild at nagulat ang guildmaster na buhay pa siya at narinig niya ang tungkol sa isang demonyong lumitaw sa piitan at malapit ito sa lugar ng konstruksyon, kung saan nagtatrabaho si Noor kaya't inakala niyang maaaring napatay na siya. Humingi ng paumanhin si Noor sa pagbigay kaba sa kanya at ipinaliwanag na sinundan siya ng mga nakakahinalang tao kagabi, kaya kinailangan niyang mawala at umuwi nang hindi nagulat ng nangyari at sinabi ng guildmaster na maswerte si Noor na buhay pa siya. Dahil ang Minotaur ay isang demonyong napakalakas na kahit isang A-rank adventurer ay agad na mamamatay kung haharapin ito. Hindi pa rin napagtanto ni Noor na ang guildmaster ay tumutukoy sa parehong Minotaur na pinatay niya kaya tinanong niya kung ano ang nangyari sa demonyong ito. Sinabi ng guildmaster na ito ay pinatay ng isang misteryosong tao. Nananatiling walang kamuwang-muwang si Noor na siya ang misteryosong tao na tinutukoy. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagulat para sa mga trabahong natapos niya ngayong araw at ibinigay ng guildmaster ang kanyang bayad, pero pinaalalahanan siya na mas mabuti kung magkakaroon na lang siya ng regular na trabaho dahil mas malaki ang kikitain niya roon. Pero hindi mahalaga kay Noor kung magkano ang kinikita niya basta't maging isang adventurer lang siya. Bigla na lang dumating si Lin sa likod ni Noor at sinabi niyang masaya siya na natagpuan na rin niya ito, humingi siya ng paumanhin sa panghihimasok sa kanyang privacy. Ngunit talagang gusto niyang makita ulit si Norn kaya ginamit niya ang kanyang long-distance detection skill para hanapin siya. Inakala ni Norn na baka isa siyang adventurer na may kasanayan sa pagdetect, kaso sinabi ni Lin na siya ay isang magician at mayroon lang siyang mga kasanayan sa iba't ibang klase kahit na ito ay mga basic lang. Nagsisimula ng makilala ng guildmaster at ng ibang mga patron si Lin kaya tinanong niya si Norn kung maaari silang mag-usap sa labas at bago pa siya lumabas, dinala siya ng guildmaster at tinanong kung ano ang ginawa niya para siya'y kausapin ni Lin. Sinabi ni Norn na wala siyang ginawang ilegal kaya hindi siya dapat nasa problema,
iginiit ng Guildmaster na sumama siya kay Lin at siguraduhing hindi siya gagawa ng kahit anong kalokohan sa labas. Ginamit ni Lin ang isa sa kanyang mga kasanayan para itago ang sarili at si Norn upang walang makakita sa kanila, nang sila ay nasa isang tagong lugar na, humingi ulit ng paumanhin si Lin sa pag-abala kay Norn dahil sa kapangyarihan niya at marahil ay napakaabala niya. Binanggit ni Norn na ayos lang ito kaya nagsimula ng magpasalamat si Lin sa kanya sa ginawa nito, dahil hindi lamang niya nailigtas ang buhay niya kundi pati na rin ang buhay ng maraming tao sa bansa. Hindi inakala ni Norn na karapat-dapat siya sa ganoong mataas na papuri dahil ang ginawa lang niya ay patayin ang isang baka. Sa katunayan, sigurado siyang kayang patayin ni Lin ang Minotaur kahit hindi siya dumating at di maintindihan ni Lin kung bakit ganoon ang iniisip ni Norn, kaya't sinubukan niyang ipaliwanag na tiyak na mamamatay siya kung hindi siya niligtas ni Norn. Hindi pa rin iniisip ni Norn na marami siyang nagawa pero tinanggap niya ang pasasalamat ni Lin, gayunpaman ay ipinaliwanag nito na gusto niyang magbigay ng gantimpala bilang pasasalamat. Sinabi ni Norn na sapat na ang salitang salamat kaya't hindi na niya kailangan ng kahit ano pang iba. Iginiit ni Lin na bigyan siya ng gantimpala at nais din siyang makilala ng kanyang ama at ayaw talaga ni Norn ng gantimpala kaya tinanggihan niya ulit. Naiiyak na si Lin at sinabi na kailangan tanggapin ni Norn ang kanyang pasasalamat at hindi siya aalis sa lugar na iyon hanggang tanggapin ni Norn ang kahit ano mula sa kanya. Naalala ni Norn ang isang pagkakataon na ginamit niya ang parehong paraan ng pag-iyak para makuha ang isang cleric na masanay siya, kaya upang hindi tumayo si Lin sa lugar na iyon ng matagal, pumayag na siyang makipagkita sa ama ni Lin pero ayaw pa rin niya ng mga mahal na regalo. Masayang narinig iyon ni Lin kaya sinabi niyang sumunod si Norn nang malapit sa kanya para magamit niya ang kanyang concealment skills upang walang makakita sa kanila. Sa huli ay dinala si Norn sa bahay ni Lin at habang pinapasok siya, tinanong ni Lin ang pangalan niya na masayang ibinigay nito subalit hindi pa rin alam ni Norn kung sino si Lin. Kaya humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos at agad na ipinakilala ang sarili bilang Lindbergh Clays, pero napakahaba ng pangalang iyon kaya karaniwang tinatawag siyang Lin at pagkatapos makita ang bahay ay napagtanto ni Norn na hindi nagbibiro si Lin nang sabihin niyang mayaman siya, kaya naiintindihan na niya kung bakit nag-aalala ang Guildmaster na baka mapapahiya siya. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila si Ains at natuwa si Lin kaya agad siyang lumapit para tanungin kung nasaan ang kanyang ama. Sinabi ni Ains na kasalukuyang may pagpupulong ang kanyang ama kay Rain kaya medyo abala siya ngayon. Ngunit bukod doon, gusto niyang malaman kung sino ang lalaking kasama ni Lin at ipinaliwanag niya na si Norn ang nagligtas sa kanyang buhay kaya sinabi ni Ains na siya na ang magdadala sa kanila kay Lin's father. Hindi pa naririnig ni Norn ang tungkol sa isang Royal Knight kaya inakala niyang isa lang itong tagapaglingkod ng pamilya na mahilig magsuot ng armor. Napansin din niya na tila hindi siya gusto ni Ains pero hindi niya alam kung bakit at habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang isang lalaki na nakatambay sa tabi ng bintana. Nang mapansin sila, agad siyang tumayo at tinanong kung ano ang ginagawa ni Ains at kung sino ang random na lalaking kasama nila. Ipinaliwanag ni Ains kay Gilbert na ibaba ang kanyang sibat dahil bisita ni Lin si Norn at bastos na magtutok ng sandata sa mga bisita. Napagtanto ni Gilbert na si Norn ang nagligtas sa buhay ni Lin kaya ibinaba niya ang kanyang sandata. Inimbitahan silang sumama sa kanila sa silid dahil kailangan nila ng tulong at nagkaroon na ng masamang impresyon si Gilbert kay Norn. Nararamdaman ni Norn na hindi magiging maganda ang kalabasan ng lahat ng ito para sa kanya pero patuloy pa rin siyang naglakad. Sa silid ng trono, nasa kalagitnaan ng pulong ang hari kay Rain at nagagalit siya dahil malinaw na hindi pinapahalagahan ng imperyo ng Dora ang kanilang kasunduang pangkapayapaan. Inaasahan na ito ni Rain mula ng huling pagpupulong nila sa hari ng Dora kung saan hinihingi nitong ipasa sa kanya ang karapatan sa piitan. Malinaw na tinanggihan ang hiling na iyon pero mula noon ay nagplano na ang hari ng Dora para pabagsakin sila. Biglang dumating si Lin at ang iba pa sa silid ng trono at masayang bumati si Lin sa kanyang kapatid at ama. Napaluhod sina Ains at Gilbert bilang pagpapakita ng paggalang sa hari pero patuloy na naglakad si Norn. Napansin ni Ray na suot ni Lin ang kanyang disguise cloak kaya tiyak na lumabas siya ng walang pahintulot, subalit sinabi niya na kailangan niyang gawin iyon dahil wala ng ibang paraan para matagpuan ang taong nagligtas sa kanya. Napagtanto ng hari na si Norn ang tinutukoy niya at humingi ng paumanhin si Norn dahil dumating siya sa ganoong magulong kalagayan,
pero nais ni Lin na makarating agad sila dito at sinabi rin ni Norn na hindi siya isang aristocrat o anuman kaya hindi siya pamilyar sa tamang asal para sa ganitong mga sitwasyon kaya maaaring makapagsabi siya ng bastos na bagay. Sinabi ng hari na ayos lang iyon dahil mas madali ang makipag-usap ng hindi iniintindi ang ethics. Iniabot ng hari ang kanyang kamay kay Norn at formal na nagpasalamat sa pagligtas kay Lin. Binanggit ni Norn na wala iyon at isang simpleng pasasalamat lang ay sapat na para sa kanya. Ngunit sinabi ng hari na hindi niya kayang hayaang umalis si Norn ng walang disenteng gantimpala, kaya't sinabi niyang maaaring humiling si Norn ng anumang halaga ng pera o lupain na nais niya at gayunpaman, ayaw pa rin ni Norn ng anuman. Nagulat ang hari kaso itinaas pa rin niya ang gantimpala sa pamamagitan ng pag-aalok kay Norn ng kalahati ng lahat ng kayamanan na nakuha mula sa piitan. Iniisip ni Rain na masyadong malaki ang gantimpala para ibigay sa isang tao lamang kaso ayaw pa rin ni Norn. Hindi alam ng hari kung ano ang ibibigay kay Norn dahil patuloy niyang tinanggihan ang lahat, kaya't pumunta siya sa kanyang trono at kinuha ang espada na nakasabit dito bilang regalo kay Norn. Iniisip ni Rain na hindi magandang ideya na ibigay ang ganoong ka-espesyal na espada kaso sinabi ng hari na ayos lang iyon dahil hindi na niya ginagamit ito at walang makakaalam basta't palitan niya ito ng replika. Iniabot niya ito kay Norn at nang hawakan niya ito ay naramdaman niya kung gaano kabigat at batay sa reaksyon ni Rain, napagtanto ni Norn na mahalaga ang espada at ayaw niyang tumanggap ng anumang maluhod na regalo. Subalit sinabi ng hari na isa lamang itong bagay na nakuha niya noong siya'y isa pang adventurer kaya't ayos lang natanggapin niya ito. Pumayag si Norn na tanggapin ito kaya hiniling ng hari na subukan niya itong iwagayway, sinunod ni Norn at iwinagayway ang espada sa hangin, na nagdulot ng malaking puwersa at nagulat ang lahat sa paligid niya. Pinuri ng hari si Norn dahil nagawa niyang gamitin ang espada gamit ang isang kamay kaso mayroon din siyang hiling. Gusto niyang tulungan ni Norn si Lin sa pagsasanay kung paano maging isang adventurer, ngunit sinabi ni Norn na wala siyang maituturo sa isang taong kasing talino ni Lin at bukod pa rito, dapat si Lin ang magdesisyon para sa sarili niya tungkol dito. Pagkatapos ay naisip ni Norn na dapat na siyang umuwi at habang paalis siya, napansin niya ang isang espesyal na bagay tungkol sa kanyang espada na perpektong hugis para magkasya sa mga kanal na karaniwang nililinis niya kaya't susubukan niya ito bukas ng umaga. Bago siya umalis, nilapitan siya ni Ains at sinabi niyang gusto niyang makipag-usap muna kay Norn at humingi siya ng paumanhin sa kanyang bastos na ugali kanina dahil wala itong batayan, kaso sinabi ni Norn na hindi niya iyon iniintindi. Trabaho niya ang protektahan ang pamilya Clay sa anumang halaga kaya't lubos siyang nagpapasalamat kay Norn sa pagligtas sa buhay ni Lin, bilang pasasalamat ay ipinangako ni Ains na tutulungan si Norn kung sakaling kailanganin niya ng tulong. Ayaw ni Norn na magpalitan ng pasasalamat kaya tinanggap na lang niya ang alok ni Ains at sinabi niyang tatawagan siya kung kailangan niya ng tulong, kaso binalaan din ni Ains si Norn na huwag na siyang magsalita sa hari ng basta-basta muli dahil kahit pinahintulutan ito ng hari ngayon, hindi niya papayagan ang ganoong kawalang galang sa susunod. Iginiit ni Norn na nauunawaan niya kaya't naging masaya ang mood ni Ains at tinanong niya ang pangalan nito. Nang marinig niya ang pangalan ni Norn ay tila nagulat si Ains at tinanong niya ito kung may nagawa siyang mali kaso sinabi ni Ains na wala at umalis na siya, paalis na rin si Norn ngunit pinigilan siya ni Gilbert na nais siyang harapin sa isang laban. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.